naibulgar dito mga kababayan na ang daming masasayang mga tao na nahuli si former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Ang daming mga taong pumalakpak mga kababayan ngayon habang nag-i-enjoy sila sa kanilang 10 years license mga kababayan or driver's license. Pumalakpak yung mga tao, pumalakpak sila nang nahuli si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan habang nag-i-enjoy sila nagta-travel ng ibang bansa, hawak-hawak yung 10-year validity ng passport nila mga kababayan. Ito yung mga taong pinopromote yung pink na rosas mga kababayan. Pumalakpak sila, tuwang-tuwa sila na nahuli si Pangulong Rodrigo Duterte, yet ito yung mga taong may hawak-hawak na 10 taong driver's license, 10 taong validity ng passport mga kababayan. Ito din yung taong tuwang-tuwa, nagna-nightlife mga kababayan. Kasi alam nilang safe sila kahit magdamagan silang naka-nightlife. Pangalawang topic natin mga kababayan. Tanong, may involved ba dito yung gobyerno mga kababayan? May kasalanan ba dito ang administrasyong Marcos mga kababayan? Di ba? Tanong natin. Number 1, walang jurisdiction ng ICC kasi nga humiwalay na tayo mga kababayan sa ICC. Okay? At ang palusot nila, kasi nga raw ang kaso i-final 2017, nawala tayo sa ICC 2019. So covered pa rin daw yun mula 2019 pababa, 2019, 2018 down to 2011 mga kababayan. Okay? O kahit sabihin nating tama ang mga kababayan, ito ang argumento ni Attorney Torion. Attorney Torion mga kababayan. Na kung saan posible sa taong 2019 pababa. Okay? Nag-imbestiga pa lang ang prosecution mga kababayan. Or naghahanap pa lang ng ebidensya. Ibig sabihin, walang pre-trial na nangyayari kung saan idetermina yung arrest warrant. So kaya, kung ipa-file or nag-umpisa ang pre-trial after na wala tayo sa ICC, most likely wala talagang visa ang arrest warrant mga kababayan. Okay, di ba? At eto, pangalawa, Interpol ang huhuli, di ba? Tanong natin dyan. Pero bakit ang nangunguna ngayon si General Torre, mga kababayan? Ang sabi ng administrasyon ni Marcos, mga kababayan, ay hindi magko-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, tutulong lamang sa Interpol. Bakit ngayon ang nangunguna at ang tapang-tapang ay si General Torre? Hindi ba dapat ang Interpol ang mangunguna dito sa paghuli ni PRRD? At assist lang ang PNP natin? O mag-comment kayo dyan mga kababayan kung anong sa tingin nyo dito. Diba? O tingnan nyo, may video tayo dito na ipapakita kung saan ako ang tapang-tapang ng paborito nyong police mga kababayan. O paborito nyong general. Ayan, may video tayo dito. Play natin. O pakinggan nyo. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir eh. 8:30 na sir. May hinihintay na po na anak. Hindi, siya. On record. Ako On record. Ako ang humingi ng record. ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng Mr. gamit. President, Ayaw niyang papasukin. ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan.
Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila. 80 anyos. Kung ganun, okay lang. Kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, Hindi na papasukin. ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. Hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my order, sir. Ah, ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. yan. O, di ba mga kababayan? Nako! Ang tapang-tapang ni General Torre, mga kababayan. Well, kahit sabihin natin mga kababayan, na trabaho lang yan. Di ba? O. Trabaho lang yan. Well, ako in the first place mga kababayan, kung ako hindi ko naman alam yung mga protocols ng mga pulis mga kababayan. Pero in the first place, halatang minadali ito ni General Torre mga kababayan. Kasi nga, again, ang sabi, tutulong lang tayo sa Interpol. At ito na nga, sabihin natin may Interpol dyan, kahit hindi nila kinumpirmang may taga-Interpol talaga, hindi nila binigay ang pangalan yung representative ng Interpol, yet, ang pinapakita dito mga kababayan, ang humuli dito kay PRRD ay yung PNP. O, tingnan nyo yung video na yun. Diba? Si General Torre yun. Kasi kapag talagang Interpol yan, most likely yung taga-Interpol, yung pumupersta kay PRRD na huhulihin siya or isasakay siya ng eroplano. Ngayon, base sa nangyayari ngayon mga kababayan, bakit si General Torre ito? At nagsabi pa na, on my order, hindi niya papasukin si Vice President Sara Duterte. O, di ba? O. So, ibig sabihin, minadali ito ni General Torre, mga kababayan, kasi alam niya, nagfa-file na ng, ano ba to? Sorry. Nagpa-file na ng PRO doon sa Supreme Court. Okay? So, ang tanong, kasalanan ba ng admin ito? Personally, mga kababayan, I believe may kasalanan ng admin dito. Kasi in the first place, mga kababayan, hindi talaga, sabi nga ni Sal Panelo, hindi mo pwedeng ibigay or isurrender yung tao, yung Pilipino sa ibang bansa, mga kababayan. Yung ibang bansa nga, kinukuha yung mga tao nilang nagkasala sa ibang bansa. Tayo, namimigay tayo. Former president pa. Wala pang kasalanan. Di ba ang tanga-tanga natin mga kababayan? Ang tanga-tanga ng administrasyon ngayon. Yung ibang bansa, nakikipag-negotiate sa ibang bansa kasi may nahuling residente nila doon sa ibang bansa. So nakikipag-negotiate, nakikipagpalitan para gusto doon ikulong sa kanilang sariling bansa. Tayo, former president, walang kasalanan, pinamimigay natin mga kababayan. Ganyan katalino. So kaya nga, yung tanong natin masasabi ko na talaga may kasalanan itong si President Bongbong Marcos. Ito politika ito mga kababayan. Tingnan nyo yung si Netanyahu mga kababayan ng Egypt. May arrest warrant din niya ng ICC. Bakit until now hindi pa nahuli? Diba? Kasi hindi makikipag-cooperate ang Egypt. Tayo ngayon Pilipinas, nako. Ayan. Anong mga implications nito mga kababayan? Anong mga implications nito ngayon? Maraming naibulgar dahil sa mga pangyayari ngayon. Anong pinakaunang naibulgar? Number 1 mga kababayan. Anong pinakaunang number 1? Number 1 naibulgar mga kababayan. Ininsulto ng Marcos administration ngayon ang justice system natin mga kababayan. Kasi nga ibinigay nila si Pangulong Rodrigo Duterte kasi nga raw may kasalanan.
Kung may kasalanan, bakit hindi dito litisin mga kababayan? So ibig sabihin, either wala silang tiwala sa justice system natin or pinapakita nila na hindi gumagana yung justice system natin mga kababayan. Okay? Kung ganito ang ginawa nila, pinapakita nila na hindi gumagana. Again, insulto ito. Number 1, sa DOJ, lalo na kay Laila de Lima, mga kababayan, na kung saan siya pa naman ang pinakaunang masayang taong nahuli si PRRD. Yet hindi niya napansin na insulto ito sa kanya kasi naging DOJ secretary siya. At in the first place, wala siyang nagawa. So insulto ito. Klarong-klaro mga kababayan. Oh. Okay? Pangalawa, NBI. Insulto dito sa NBI. Kasi ongoing pa yung investigasyon ng NBI, ang ICC may arrest warrant na. O, diba? Yung Quadcom nga, tapos na eh. Sabi nito, matagal na itong kaso na ito. 2017, Laila de Lima, kailan pa ito nag-file? Ang tagal na, until na, wala. So pinapakita dito na inutil yung NBI mga kababayan. At the same time mga kababayan, insulto din ito sa mga abogado. Bakit? Kasi nga pinapakita lalo na yung mga abogado ng tinatawag nilang mga biktima ng EJK, nako, questionably. Bakit doon sila sa ICC? Diba? Kung ikaw abogado ka, nanumpa ka sa bansa bilang abogado, miyembro ka ng IBP, sumasubmit ka doon sa Supreme Court, bakit hindi ka mag-file ng kaso doon sa korte which is under ng Supreme Court? Bakit doon ka sa ICC? Diba? So, yung mga abogadong ang natutuwa sa nangyayari ngayon kay PRRD, mag-isip-isip naman kayo dyan. Insulto ito sa inyo, sir, mga attorney. Insulto ito sa inyo. Kasi kung gusto niyo talagang makulong itong si PRRD, magtulungan kayo para ma-file yung kaso laban sa kanya dito sa bansa natin. And yet, sumang-ayon kayo doon sa ICC. Lalo na yan. Sino ba yan? Chel Jokno. Di ba? Alam natin anong connection ni Chel Jokno mga kababayan. Akbayan. Di ba? Saan yan konektado? Comment kayo dyan. Sino pa? Abogado Laila de Lima. Diba? Tuwang-tuwa sila ngayon kasi raw nahuli. Hindi nila alam, hindi nila napansin na insulto ito sa kanila, mga kababayan. Ganyan sila katanga. Nako. Ganyan sila katanga. Ulitin at ganyan sila katanga. Sino pa? Attorney Conti, mga kababayan. Diba? Kasi nag-aral kayo dito sa Pilipinas ng abogasya, pumasa kayo ng bar exam, nanumpa kayo dito sa Pilipinas sa harap ng Supreme Court, harap ba? Basta representante ng Supreme Court, kasi magsasubmit kayo sa Supreme Court at lahat ng nasasakupan nito, yet natutuwa kayo na in-overpower ng ICC yung Supreme Court. Kahit walang jurisdiction. Diba? Ang gagaling. Yan. So ito mga kababayan, ito. Isa pang pangalawang implikasyon. Pangalawa pa lang mga kababayan. Pangalawang implikasyon. Akala siguro ng Marcos administration mga kababayan na nakaka-take advantage sila ngayon na wala na si Pangulong Rodrigo Duterte. Nahuli. Sorry. Akala siguro ng administrasyon ngayon mga kababayan na nakaka-take advantage sila dito sa paghuli kay PRRD. At sa tingin nila mananalo na sila ngayong midterm election. Nako.
tignan ninyo ngayon sa social media mga kababayan. Tignan ninyo kung anong mga ginagawa ngayon ng mga tao. Sa tingin nyo, mananalo yung mga kandidato ng administrasyon ngayon? Oh, yan. At eto. Oh. Sa tingin nyo, walang gagawin yung mga tao ngayon? Mga kababayan? Sa tingin ng administrasyon, walang yung mga tao hindi lang iimik? Diba? Yan. Tingnan nyo, nako, mukhang may hindi makakatapos na naman ng term nito. Eto mga kababayan, pangatlong implikasyon. Okay? Malapit na matapos mga kababayan. Target ko less than 30 minutes. Pero sige lang, malapit na. Malapit na lang matapos, konti na lang. Pangatlong implikasyon mga kababayan. Naibulgar dito mga kababayan na ang daming masasayang mga tao na nahuli si former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Ang daming mga taong pumalakpak mga kababayan ngayon habang nag-i-enjoy sila sa kanilang 10 years license mga kababayan or driver's license. Pumalakpak yung mga tao, pumalakpak sila nang nahuli si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan habang nag-i-enjoy sila nagta-travel ng ibang bansa, hawak-hawak yung 10-year validity ng passport nila mga kababayan. Ito yung mga taong pinopromote yung pink na rosas mga kababayan. Pumalakpak sila, tuwang-tuwa sila na nahuli si Pangulong Rodrigo Duterte, yet ito yung mga taong may hawak-hawak na 10 taong driver's license, 10 taong validity ng passport mga kababayan. Ito din yung taong tuwang-tuwa, nagna-nightlife mga kababayan. Kasi alam nilang safe sila kahit magdamagan silang naka-nightlife. Or hanggang umaga na silang umuwi mga kababayan. Diba? Ito yung mga taong yun. Pumalakpak and yet nag-i-enjoy sila nung time na naging safe yung lansangan natin mga kababayan. Nakalain nyo yan? Tingnan nyo yan. Kasi nga lang hindi nanalo yung kandidato nila. Diba? Kung gusto nilang litisin si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, litisin nila dito sa Pilipinas. Ang problema, hindi talaga nila ma-prove yan. Kasi mga kababayan, kahit tignan nyo yung hearing ng Quadcom, kahit may mga statement doon, kasi mga questionable na mga statement doon mga kababayan, wala talagang link or police na nagsasabi na nag-utos si Pangulong Rodrigo Duterte na patayin lahat ng drogista or may involved sa drugs mga kababayan. Kung meron mang pulis na nagsabi na may nag-utos si Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan niya ng ebidensya mga kababayan. So most likely, mukhang sigurado tayo makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Okay? So, eto mga kababayan. Panghuli, mensahe ko mga kababayan. Dapat may hinahon lang tayo mga kababayan. Dapat mahinahon lang kasi mahirap na. Kasi posible na gagawin itong oportunidad kapag may gagawin tayong mali mga kababayan. Baka gawin itong oportunidad ng Marcos administration na magdeklara ng martial law. Posible yan mga kababayan. Well anyway, based sa history natin mga kababayan, alam naman natin kung anong gagawin dyan. Baka history repeats itself ito mga kababayan.
At ito rin tandaan natin mga kababayan. Ito masakit lang ito. Pero ang nangyayari ngayon, inaresto si Pangulong Rodrigo Duterte, inaresto pa lang ito mga kababayan, hindi naman ito convicted. Ito lang dapat maintindihan natin, hindi pa ito convicted, arrested lang. Of course, sigurado ako, nasasaktan tayo ngayon mga kababayan. Nasasaktan tayo ngayon kasi ayaw natin na madanasan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi alam natin na ang inisip ni Pangulong Rodrigo Duterte nung na siya ay naging presidente ay tayo lamang. Okay? So, hindi awa yung na ano natin mga kababayan. Parang mix ito. Yung hindi natin maintindihan yung nafe-feel natin ngayon. Oh, expected yan. Arrested lang, not guilty. Tandaan, magta-trial pa lang yan mga kababayan. Ang masakit lang lalo nito ay ikukulong si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan kapag hindi ito nahanapan ng legal remedy. At ayaw natin yan mga kababayan. And yet, inaalaw yan ng Administrasyong Marcos ngayon. Lastly mga kababayan, ako personally, sigurado ako mga kababayan na hindi yan makonvict si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Kasi nga walang klarong ebidensya mga kababayan. Kasi sa isang video ko mga kababayan, nasabi ko na kung saan naninirahan ako kung saan ang daming drug pushers at addict mga kababayan. At until now, tong mga drug pushers at addict buhay pa. Kasi pag sinasabi nilang EJK, totoo. Of course, totoo naman yung EJK kasi ito yung quick explanation. Lahat ng patayan, automatic yan mga kababayan ay EJK yan. Kasi hindi pinag-utos ng gobyerno. Wala rin naman tayong death penalty, so wala talagang mangyayaring pag-uutos ng gobyerno na patayin. So lahat EJK yan. Okay. Murder, homicide, EJK po yan. Tali po yan ng EJK. Okay? So kaya, sigurado akong hindi yan makukonvict kasi in the first place mga kababayan, kapag sabihin nilang dahil sa EJK ni Pangulong Rodrigo Duterte, tingnan nyo anong nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. 3 taon nang wala si Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Yet, ang EJK nandyan pa rin. At yun na nga, sabi ko, nanirahan ako kung saan pinapalibutan kami ng mga addict, pushers, drug lords. Magpunta kayo sa amin. May makikita kayong mga taong hawak-hawak lang yung mga illegal. Yet walang pumapasok kasi natatakot. Walang pumapasok na pulis kasi natatakot. Nasaan sila ngayon? Yung iba nakakulong. Yung iba nakakulong, yung iba galing na ng kulungan at ngayon nagbibenta ulit. Yung iba hindi ko na mahanap. Yung iba umalis sa lugar namin kasi nakapatay ng tao. May kasalanan or hinahanap ng otoridad. Okay? And lastly mga kababayan, lastly pa pala, may last pa pala, kala ko last na yun. Sorry. Ito last mga kababayan, paparating yung eleksyon. Sisiguraduhin natin na dito tayo babawi sa eleksyon mga kababayan. Mayroong ina-endorsong kandidato si PRRD. Suportahan dapat natin. Kung nasasaktan tayo ngayon sa ginagawa nila kay PRRD mga kababayan, gumanti tayo ngayong eleksyon. Bakit? Hindi lang yung Marcos administration ang magagantihan natin mga kababayan. Lahat, yung taong mga sumusuporta or mga benefactors ng Marcos administration, yung mga mayayamang negosyante, yung mga drug lords, at yung may mga koneksyon ng NPA mga kababayan. Kaya
ngayong eleksyon mga kababayan. Suportahan po natin yung Lucky 9 ng PDP Laban mga kababayan. Okay? And then kung si Sara mga kababayan, tatakbo ngayong 2028. Suportahan po natin. Okay, dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng videos natin mga kababayan. And then sa lahat na nakapag-subscribe, maraming salamat po. Of course, palakpakan. And then hanggang dito na lang po. And then kita-kita po tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.